At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila. Kasabay nung SONA ng ating Pangulo dyan. Ano? Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yun, Nelson? Na doon isang pagkitipon ng grupong Maisog. Maisog Rally. Yan, Maisog Rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon, Kong. So dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya. Pagkatapos ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung video na lumabas dyan. Ako naman ko talagang seryoso talaga. Ako, anong makita ko yun, hindi lamang magkahalong lungkot dyan at pangamba, ako ay nag-alala kung ano ang ibubungan itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo? Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga, nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na yan. Ngayon, ang aking pag-aalala, Jen, ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Opo, totoo naman. Ang proposition dito ay, ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan, sapagkat alam mo, naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year. Ito'y malapit na. At saka ako may singit ko lang, sa katatapos sa SONA ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang SONA, Kong. At mukhang marami din po nakumbinsin na nagsabi maganda ang latag ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. So, sa likod ng mga pangyayari nga na yun, bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala, Jen, ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong pagdududa Kasi ang nangyari, lalong lumawak ang usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito, yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag nagkaroon huli ng yung disunity ng ating mga kababayan? Opo. Lalo pa nga sinasabi ko mayroon pa raw sila mga susunod na video pa na ilalabas. Yun nga yung medyo nakapagbibigay ng ng takot. Sabihin mo na hindi lang pag-aalala, kung minsan matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. May pa-suspense pa no? Ano yung mabuting gawin, Jen? Kung paano nga ito matutuldukan, Kong? Kailangan matuldukan at kapag tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag inuna mo yung interes ng bansa mo, yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman yung mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhi na naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino, yung direksyon natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan.
Ito, mismong katauhan ng Pangulo ang kinalapulan ng ganitong klaseng kontrobersya, Oho. pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So ano ho sa palagay nyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Halimbawa, si Nelson. Oho. Nelson, ikaw, Pangulo ka ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Wala. Hindi ko napapansin yan, Kong. Ganun. Deadma ka na lang. Deadmahin ko na lang. Kasi kita naman sa video na hindi ko kamukha dyan eh. Oho. Kapag dinedma mo, halimbawa, Hindi mamamatay ang naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung Opo. interes ng ating bansa. Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo. biglang mamamatay yan eh. At wala nang, hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari dyan. Well, kung droga ang ipinaparatang ko, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test, Kong. Ayun yun lang ang pwedeng magtugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Oho. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon, Kong? Katulad ng ano. Hindi, kasi alam niyo namang ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, ganun. pinararatangan, di ba? Oo. Ngunit yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din eh. Okay, Ang nangyari kasi, nung una, matagal na itong usapin na to eh. Wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol dyan eh. Basta Opo. lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pa, Kong. Pero wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, Sa mga oo. page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nagsip na sa panig ng Pangulo. Baka Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dinededma na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Di ba? At saka hindi masasabi talaga naman ang matibay ang katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan, Kong. Yun sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga lumalawak eh. Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan para yung kontrobersya na yan, mamatay kagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao, Kong, hindi siguro pangwaiwang ko lamang, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko dyan, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang, pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na dedmahin mo lang yan, Mr. President, Oo kasi nga naman. you cannot dignify sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo siguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay, Yung opo. pagiging stable ng ating pamahalaan. Oho. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials secretary. natin Opo. na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Oho. Kaya madalian dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test.